Pagkapasok nila Lino at Rosalia sa loob ng bahay, ay sinabi ni Aling Terry na nakahanda na ang lahat. Kaya naman, sabi ni Lino sa mga kasama na isakay na muna ang mga gamit na dadalhin at mauuna na sa lugar ang ilang mga matatanda. Mauunang magpunta roon sina Lino at Rosalia, Aling Sally, Mang Roland, Ninong Amboy at Ninang Armin, Tingting at Tinay, at ang iba ay babalikan na lang. Kasabay na rin si Beth at Dodong dahil si Dodong ang may hawak ng susi at may alam sa lugar. Bumiyahe na nga sila ng halos kalahating oras bago narating ang nasabing private resort. Pagkarating sa harapan ng compound ay bumaba si Dodong upang buksan ang gate. Noong maibukas na ng malawak, ay saka naman ipinasok ni Rosalia ang sasakyan sa mismong garahe sa loob. Magkakatulong na ang lahat na ibinababa ang mga gamit at pagkain. May dinampot naman si Lino na isang eco bag na may lamang insenso, uling at kamangyan. At inabot iyon sa kanyang amang si Mang Roland. "Tay, makikisuyo naman po. Magpalingas ka ng 4 na tumpok sa palibot sa loob ng compound. Pakilagyan ng insenso at kamangyan. Tapos, pausukan mo na rin ang buong bahay, ibaba at itaas. Magpatulong ka na lang kina Tingting at Dodong para lang masiguradong walang masamang espiritu o nilalang ang nakatago sa loob ng compound na ito. Kailangan walang magkasakit o madidisgrasya sa mga kasama natin." "Okay anak, kami na ni Tingting ang bahala," sabi naman ni Aling Sally. "Beth at Tinay, kayo na muna ang mag-asikaso ng paglilinis ha. Walisan niyo ang loob at labas ng bahay habang wala pa ang mga bata. Kami naman ni Ate Armin ay magpapaihaw na ng bangus at tilapia at magsasaing na rin." "Okay po," sagot naman ang dalawang dilag. Sabi naman ni Rosalia, "Tara na mahal, balikan na natin ang iba bago pa tayo abutin ng pagdilim." "Dong, pasuyo naman. Isara mo muna ang gate pagkalabas namin," wika pa ni Lino bago sila umalis ni Rosalia sakay ng van. Pagkabalik ni Lino sa private resort na kanilang tutuluyan ay nakita niyang nagtatampisaw na sa swimming pool sina Tinay, Beth, Tingting at Dodong. "Kuya Lino, tara na. Grabe, ang sarap sa pakiramdam na maligo na walang inaalala." "Oo nga Ting, tama ka dyan. Naalala ko na marami rin naman tayong naliguan na ilog at may mga talon pa nga doon sa kabilang mundo. Pero hindi ko ma-enjoy. Pakiramdam ko bawal akong pumikit at lumubog sa tubig dahil pagkaahon ay may mga kalaban na." "Tama ka talaga dyan Kuya Lino. Kahit hindi ito falls ay okay na rin sa akin. At least pwede kong ipikit ang mga mata ko habang nakahiga sa gilid ng pool. Siguradong walang mga halimaw na lilitaw pagkamulat ko." "Oh, sige Ting, enjoyin mo na yan at kakain muna kami. Luto na raw ang nilutong sopas ni nanay eh. Nagugutom na rin ako. Nakalimutan pala natin magmerienda kanina." "Sige Kuya Lino, susunod kami." Nagsimula na nga kumain ang karamihan ng mga kasama ni Lino, pati na ang mga bata. Pagkatapos ay nagsiligo na rin sa swimming pool ang lahat. May ilaw naman iyon sa gilid na nakalubog sa tubig, kaya maliwanag ang mismong swimming pool. May 4 na spotlight rin na nakatutok sa paligid ng pool, kaya walang madilim na bahagi. Masaya namang nagkikwentuhan sina Mang Roland at Ninong Amboy sa may gilid habang umiinom ng beer at namumulutan ng inihaw na bangus at tilapia. Napuno ng kasiyahan ang buong resort dahil sa kanilang outing na magkakasama at walang problema. Si Aling Sally naman, Ninang Armin, Mariposa at Beth ay hinarap ang videoke, habang sina Leandra, Julian at Tinay ay naglalaro ng billiards. Pasado 10:00 na noon ng gabi, pero buhay na buhay pa rin ang lahat sa kanilang mga ginagawa. Wala namang problema kahit pa mag-video okay sila magdamag dahil walang malapit na kabahayan.
Mataas rin ang pader kaya walang maiistorbong kapitbahay. Habang nakahiga si Lino sa isang beach chair, katabi si Rosalia, ay may hawak din siyang beer. Habang nakasiksik rin sa kanya si Gabriel, nabasa ang katawan dahil patuloy pa rin iyon sa paliligo at muling sisiksik kay Lino kapag napagod na sa paglangoy. Biglang may naramdamang kakaiba si Lino. Tumayo siya at nagpalingalinga sa paligid. "Ano yun, mahal?" tanong pa ni Rosalia. Sabi naman ni Lino, "Rosalia, dalhin mo muna si Gabriel doon kay nanay. Doon lang muna kayo. Anak, huwag ka munang lalabas ng bahay ha. May aswang uli sa paligid eh." Sabi naman ni Gabriel, Ano naman po? Di ganun ko lang sila uli ng palad ko para wala na." "Hindi anak, hindi ka pwedeng palaging gumagamit ng kapangyarihan mo. Dahil mararamdaman yan ng mas malalaki at malalakas na aswang. Tapos darating sila dito at kakainin ng mga kasama natin, lalo na si Lola Sally mo. Gusto mo ba yun? Wala nang magluluto ng masarap na pancake kapag kinain na ng mga aswang si Lola Sally." "Ayoko po, Papa." Di sige, doon ka sa gilid ni Lola Sally ha, at huwag kang gagamit ng kapangyarihan mo." "Opo." Hinatid ni Rosalia si Gabriel sa loob. Nakita naman iyon ni Mariposa, kaya sinenyasan iyon ni Lino na bantayan rin si Gabriel. Isinuot ni Lino ang kanyang t-shirt at naglakad papunta sa may gate ng compound. Bali sa may harapan pa iyon ng bahay. Nakasunod naman agad si Tingting. "Anong nangyari, Kuya Lino?" "May bisita tayo, Ting. Dito ka lang sa may gate para may bantay. Ako na ang lalabas." Naglakad si Lino patungo sa gilid na bahagi ng compound. Sa labas na iyon, nakita niyang may 3 lalaki ang nakatayo roon, pero parang mga unggoy ang itsura ng pagkakatayo at namumula ang mga mata. Alam na agad ni Lino na mga aswang ang mga iyon, pero mga pangkaraniwang aswang lamang o aswang bahay kung tawagin ni Tingting. Walang galang lamang po. Alam ko kung ano kayo, kaya gusto ko sanang makiusap. Ayaw namin ng gulo. Nagbabakasyon lang kami ng pamilya ko sa bahay na ito. Baka pwedeng huwag nyo na kaming gambalain. Palampasin nyo na kami. Alam ko namang dayo palagi ang target nyo dahil mga taga rito lang din kayo." Sabi naman noong isa, Alam mo naman pala kung ano kami. Di sana, nagtatakbo ka na papalayo. Dahil alam mo rin malamang ang ginagawa namin sa mga taong katulad mo." Sabi naman ni Lino, "Kaya nga po ako nakikiusap para wala na lang gulo at wala nang masaktan pa." Nagtawa na naman ang mga iyon. "Iho, ayos lang na may masaktan. Dahil siguradong ikaw lang din naman ang masasaktan rito." Sabi naman muli ni Lino, "Parang awa nyo na po. Magsiuwi na kayo at wag nang ituloy ang kung anumang balak nyo sa amin." Sabi naman ng isa, "Pare, kainin mo na nga ang isang yan. Napakaingay nang mapuntaan na natin ang mga mas bata sa loob." Sumugod na agad ang isang aswang kay Lino. Isang malakas na kalmot pawasiwas sa liig ang ibinigay noon sa kanya. Inilagan lang iyon ni Lino at kinargahan ng 100% ng kyanite ang kamao at malakas na binomba sa sikmura ang aswang. Tupi ang katawan noon at nagkadurog-durog ang mga laman loob. Napaluhod iyon at hindi na tumayo pang muli. Nagulat naman ang dalawa sa nakita. Kaya magkasabay na silang sumugod kay Lino. "Walang hiya kang lalaki ka! Sino ka?" Sigaw ng isa at sumugod na nga kay Lino. Pagkalapit ay nagpalabas si Lino ng 2 espadang kyanite sa magkabilang kamay at sabay nang iwinasiwas sa leeg noong 2 aswang. Putol ang ulo noon pareho. "Ay, napakakulit nyo talaga. Nakiusap at nagmakaawa na ako pero masyado kayong mayabang." Wika pa ni Lino kahit alam niyang binawian na rin pareho ng buhay ang 3 iyon. Kinumpasan na lang iyon ni Lino at sinunog ng kyanite ang mga katawan.
para wala nang maging ebidensya sa nangyari sa tatlo. Noong maayos na ang lahat ay muli nang pumasok ng compound si Lino. Ano Kuya Lino? Ilan ang naroon? 3 ting. Grabe ang pakiusap ko na wag nang ituloy ang balak nila. Pero grabe din ang tigas nila, ang yayabang pa. Kaya ayun, abo na silang 3 ngayon. Sige Kuya Lino, ikakandado ko na lang muna ito para secure na. Kahit pa makatulog na tayo. Okay, sige ting. Wika pa ni Lino at bumalik na sa loob sa bahagi ng swimming pool. Naabutan niyang abala na uli ang lahat sa paliligo sa pool. Ang iba ay kumakain na naman dahil naglabas ng mga naka-stick na hotdog si Aling Sally na may marshmallow ang dulo. Tuloy-tuloy naman ang pagkanta ni Beth at ni Ninang Armin na palit-palitan na lang sa microphone. Pasado 11:00 ay nakita ni Lino na naroon pa rin ang lahat sa paligid ng swimming pool pero halatang mga nilalamig na, kaya nagsalita na siya. Oh, tama na yan, may bukas pa. Tsaka 1 linggo naman tayo magbabakasyon rito, kaya marami pang araw na makakaligo kayo. Sige na, magsibanlaw na kayo at nang makatulog na. Bukas uli maliligo. Sa dagat naman tayo magsisiligo bukas ng umaga habang hindi pa mainit. Tapos sa hapon ay dito na uli sa pool. Okay? Wika niya pa at isa-isa namang nagsitayo ang mga naroon. Sabi naman ni Aling Sally, sige na Terry, bukas naman natin ipagpatuloy ang kantahan. Napapaos na ako eh. Oo Sally, tama ka. Anong lulutuin natin bukas? Maliban sa mga pang-almusal, ay magluto na rin tayo ng pansit. May mga gulay naman tayong dala, di ba? Nagpabili rin naman ako ng atay at balon-balunan ng manok. Pwede na yun pansahog. Tapos, magluto rin tayo bukas ng biko para may matamis tayo. Oo, sige. Pero, baka pasado 8:00 na ako magising ha? Mag-aalas 12 na kasi. Oo naman, walang problema. Maging ako man ay siguradong ganoong oras din magigising. Sagot naman ni Aling Sally. Kanya-kanyang pasok na nga sa mga itinilagang silid ang lahat. Sa private resort na iyon ay may 2 gusali sa loob na may tig-2 palapag. Ang unang gusali ay may 6 na silid sa second floor. Sa ibaba ay may 2 CR at 2 shower rooms. Naroon din ang kitchen at dining area. Sa ikalawang gusali naman ay may 4 na malalaking silid ang second floor na may tig-2 deck ang bawat kwarto. Kaya sa isang silid ay magkakasya ang 4 na tao na may kanya-kanyang bed na tutulugan. Sa ibaba naman noon ay ang long table para sa dining. Meron ding short table na may katapat na video okay set at 10 monoblock chairs na nakapalibot. Meron ding isang billiard table. Bali na sa bandang gilid ng swimming pool ang gusaling iyon. Dahil sa dami ng silid, kaya may kanya-kanyang silid ang bawat pamilya. Magkakasama sa silid sina Ninong Amboy, Ninang Armin, Leandra at Julian. Sa katabing kwarto naman ay kina Lino at Rosalia. Sa katabi naman noon, sina Mariposa at Gabriel. Sa kasunod ay sina Nanay Sally, Tatay Roland at Jenjen. Sa isang silid rin sina Tingting at asawa nitong si Tinay. Sa ikalawang gusali ay naroon ang iba. Sa isang silid sina Aling Terry, Maya at Beth. Sa kabilang silid naman ay sina Dodong, kapatid na si Sian, at si Buboy na kapatid ni Lino. Naging close kasi ito kay Sian, kaya hindi na mapaghiwalay ang dalawa dahil nagkasundo rin sa kanilang mga trip at usapan. Mapayapa ang pagtulog ng lahat. Pasado 3:00 ng madaling araw ay pinilit ni Lino na gumising. Bumaba siya at nilibot ang buong loob ng compound. Nakiramdam siya sa paligid kung meron na naman bang umaaligid na mga aswang. Pero wala na. Kaya sigurado siyang magiging mapayapa na ang pagtulog nila hanggang sa umaga.
maaari na siyang matulog ng mahimbing. Lalo at ilang oras na lang naman ay liliwanag na. Bumalik na nga si Lino sa loob ng bahay. Napadaan siya sa isang silid na alam niyang silid nila Mariposa at ng anak na si Gabriel. Sinubukan niyang ipihit ang siradura para siguraduhing nakalak iyon. Pero nagulat siya noong magbukas. Kaya dali-dali siya pumasok sa loob upang usisain ang dalawa kung ayos lang ba ang mga ito. Nakita niyang mahimbing naman ang tulog ng dalawa. Iyon nga lang, wala nang kumot si Gabriel dahil nasisipa na iyon papunta sa paanan. Lumapit siya sa anak at dahan-dahang kinumutan. Pati si Marie ay inayos niya na rin ang kumot. Lalo at nagsisimula ng lumamig ang paligid dahil madaling araw na. Hinalikan niya sa pisngi ang anak, tapos napalingon siya kay Marie na payapang-payapa ang mukha, na tila nakangiti pa nga habang natutulog. Dinampian niya rin ito ng manipis na halik sa pisngi, saka tumalikod na at lumabas ng silid. Walang kaalam-alam si Lino na nagising ang dalaga noong pumasok siya sa silid nito. Kaya matamis na napangiti ang dalaga noong tumalikod na si Lino at kinilig pa ito. Muling humiga si Lino sa kama nila ni Rosalia at yumakap na rito. Pasado 9:00 nang magising si Lino. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Napaisip siya kung nasaan siya naroon, bakit puting silid ang nakapalibot sa kanya. Hanggang sa marinig niya ang mga nagtatawanan sa labas. Doon niya naalala na nasa isang resort nga pala sila. Tumayo na siya at sumilip sa bintana. Nakita niyang naroon ang karamihan ng mga kasama niya sa buhanginan sa tabing dagat. Kaya nakaramdam siya ng pagka-excite para maligo na rin. Nagpalit na siya ng shorts at dry fit na t-shirt dahil balak niya na rin maligo sa dagat. Pagkababa niya ay nakita niyang abala na sa pagluluto sina Aling Terry, Nanay Sally at Ninang Armin sa kusina. "Lino, gising ka na pala. Halika, maupo ka na at ipagtitimpla kita ng kape. Maluluto na rin naman ang pansit, kaya mag-almusal ka na muna rito." "Wow, sige po Aling Terry, salamat." "Nay, bakit masyado yata kayong busy dyan?" Tanong niya naman sa ina. "Oo anak, kasi magluluto pa lang kami ng biko, panghimagas. Ang aga nagsigising ng mga bata anak, maliligo raw sa dagat eh. Kaya ayun, pinasamahan ko na kay tatay mo at kay Kuya Amboy. Itong first time makaligo ng dagat, kaya sobrang excited na mga kapatid mo. Mabuti nga at may mga salbabida palang dala si Rosalia. Kaya ayun, tuwang-tuwa ang lahat, lalo na si Gabriel." "Sige po, Nay. Pagkatapos kong kumain rito ay susunod na rin ako para makigulo sa kanila." Sinimulan na nga ni Lino ang pagkain sa bagong lutong pansit. Marami iyong gulay, kaya sarap na sarap siya. At marami rin silang baong kalamansi. Matapos makakain ay naglakad na si Lino papunta sa may tabing dagat upang sumunod sa mga kasamahan. Naabutan niyang lahat ay nasa dagat na naliligo. Sabi naman ni Gabriel, "Papa, halika dito. May gift sa akin na pato si Mami Rosalia." Wika pa noon habang nakasakay sa isang salbabida na hugis at mukhang pato. "Sige, mag-enjoy lang kayo dyan. Maya-maya na ako maliligo." Wika pa ni Lino dahil gusto niyang pakiramdaman muna ang paligid. May nararamdaman kasi siyang maitim na aura sa paligid. Aura iyon ng mga taong may kaalaman sa lihim na karunungan, pero kaliwa. Ilang saglit pa ay may nakita siyang lalaki na tila komedyante ang mukha at malawak pa nga ang ngiti na patawa-tawa habang naglalakad mag-isa. Nagmukha tuloy iyong may sayad. Noong makalapit kay Lino ay bigla siyang inakbayan at tinapik sa balikat. "Uy, pare! Kumusta?
Long time no see ah. Tinitigan iyon ng seryoso ni Lino. Ramdam niya ang mainit na kamay noon na itinapik sa kanyang balikat. Isang manlalason na gumagamit ng palipad hangin. Pero mas magiging epektibo iyon kapag idinadaan sa pagtapik. Hinawi naman ni Lino ang kamay noon sabay sabing, "Hindi tayo magkakilala pare, kaya huwag kang magpanggap na kilala mo ako. Pero kilala ko kung ano ka. Isa kang manlalason." Sabi naman ng lalaki, "Ha? Ano? Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Baka nasisiraan ka lang ng bait. Kung ano-anong pinagsasabi mo dyan eh." Wika pa noon at hinawakan ang damit ni Lino at kinuwelyuhan siya sa bandang liig. "Ano? Papalag ka?" Wika pa noon na saglit na namula ang mata. Hinawakan naman ni Lino ang kamay noon ng mahigpit at sinimulang pagapangin ang 50% kyanite. Makikita ang sobra-sobrang pagkagulat sa muka ng lalaki. "Anong klaseng tao ka?" Wika pa noon na nagsisimula ng sumama ang mukha at unti-unting napapaluhod sa lupa. "Ako ang taong hindi mo dapat pinagtitripan." Wika pa ni Lino. Umusal na siya ng orasyon para pagapangin sa kanyang kamay papunta sa lalaki ang palipad hangin na inilagay noon sa kanyang balikat. "Sa'yo na yung lason mo. Pasalamat ka at nakatingin ang pamilya ko. Dahil kung hindi, kanina ka pa naging abo." Wika pa ni Lino at binitawan na ang lalaking iyon. Dali-dali namang tumayo ang lalaki at nagtatakbo papalayo. Agad namang lumapit si Tingting kay Lino. "Kuya Lino, ano yun?" "Manlalason yun, Ting. Mabuti na lang at ako ang kinursunada niya. Mas mahirap kung ang mga kasama natin. Si tatay ba? Nasaan?" "Ayun oh, yung lumalangoy sa bandang malalim. Kasama niya si Ninong Amboy mo." "Ah, ganun ba? Mabuti at nasa dagat kayong lahat. Oh, sige na, tara na. Maliligo na rin ako." Wika pa ni Lino at magkasabay na sila ni Tingting na bumalik sa dagat para maligo. Masaya naman ang lahat, lalo na ang mga dalaga, na panay ang sabuyan ng tubig. Sa bahagi naman noong manlalason, matapos ibalik sa kanya ni Lino ang itinapik niyang lason, ay dali-dali yung naglakad para makauwi sa kanyang kubo. Isang orasyon lang ang paraan para mapawalang bisa ang lason na ibinalik sa kanya. Hindi niya rin naman iyon minimorya dahil imposible namang lasunin niya ang kanyang sarili. Iyon ang unang pagkakataon na siya mismo ang nabiktima ng sarili niyang lason. Pero dahil sa pagkakuryente sa kanya ni Lino, kaya hirap siyang makahakbang. Nanghihina siya na tila kinukuryente pa rin ang kanyang bawat kalamnan. Nakikita niya na ang kanyang kubo at kaunti na lang ay mararating niya na ang bakuran. Pero sa kasamaang palad, mabilis nang kumalat sa kanyang katawan ang lason at nakarating na rin sa kanyang puso. Bigla nang nanikip ang kanyang paghinga hanggang sa huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Natigil na rin siya sa paghakbang at bumagsak na lang sa mismong harapan ng kanyang bakuran at binawian ng buhay. Samantala, atin munang dalawin ang sitwasyon ng mga kasangga at kalaban ni Lino sa San Agustin. Pasado 9:00 ng gabi, nang tila hindi mapalagay si Darius. Ito ang tatlo sa matataas na opisyal ng Black Triangle. Kaya naman, tinawag niya ang kanang kamay na si Olga. "Olga, alamin mo nga kung maayos ang operasyon natin dito sa San Agustin. Parang kakaiba ang kaba na nararamdaman ko eh." "Sige boss, saglit lang." Wika pa ng dalaga at lumabas ng silid. Tinawagan nito ang namumuno sa kanilang mga tauhan. "Hello Gordon, si Olga ito. Anong update sa simbahan? Nakapag-recruit na ba ng miyembro ng fellowship group doon si Amado?" "Hindi ko pa alam Olga, pero sa tingin ko ay tumatakbo ayon sa kagustuhan ni Boss Darius ang operasyon roon. Sige, tatawagan ko ang kanang kamay ko na si Raven. Siya ang pinadala ko sa simbahan para magbantay roon. Noong mga nakaraang araw daw kasi,
ay may dumating na mga agent. Gusto yata magpakabayani at makialam sa operasyon natin sa simbahan. Pero wala kang dapat ipag-alala. Mahihinang nilalang ang mga iyon. Mga pangkaraniwang tao lamang sila at walang kahirap-hirap na inilampaso ni na Raven at Irma. Babalikan kita, Olga, kapag may update na ako. Sige, Gordon. Nagtatanong kasi si boss at umaasa siya ng positive feedback. Copy that, Olga. Pero teka, Olga, hindi ka ba naboboard dyan sa kondo nyo ni boss? Baka gusto mong lumabas naman tayo minsan, mag-unwind at gumawa ng masama sa dilim. I'm not interested, Gordon. Humanap ka ng mga kalibil mo at iyon ang ayain mo mag-date. Huwag ako. Hindi ko tipo ang mga katulad mong mabababang uri ng aswang. Bye. Wika pa ng babae, sabay baba ng tawag. Napailing-iling naman si Gordon. Ay, ang langaw nga naman kapag nakapatong na sa likuran ng kalabaw. Iniisip na mataas na rin siya. Nakalimutan niya siguro na lahi siya ng mga halimaw na ahas. Kung ako kaya kong lumipad, siya hanggang sa paghalik lang sa lupa ang kaya niyang gawin dahil ahas siya. Inis na wika pa ni Gordon matapos barahin ng dalagang si Olga ang paanyaya niyang lumabas para mag-date. Idenial niya ang kanyang cellphone para tawagan ang tauhang si Raven, pero out of coverage area lang ang nakukuha niyang sagot. Maging ang cellphone ni Irma ay ganun rin. Kaya si Jerome na ang tinawagan niya, ang kanang kamay ni Father Amado na isang peking pari na inilagay nila sa simbahan. Hello, Jerome. Nakikita mo ba dyan ang mga tauhan ko? Hindi ko makontak si Raven o si Irma eh. Boss, wala sila rito. Umas tamang sabihin na wala kang tauhan rito kahit isang piraso. Kaninang hapon, noong sumilip ako sa labas, ay narito pa naman sila. Pero noong dumilim na, ay wala na akong nakita kahit isa sa kanila. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, boss. Kaya kung ako sa'yo, magpadala ka na rito ng maraming tauhan. Noong isang araw pa kasi may pabalik-balik rito na agent. Nagtatanong-tanong at hinahanap si Father Dominic. Oo, alam ko naman yon. At inilampaso lang ang mga iyon ni Raven. Ganun ba, boss? Baka naman po sa pagkakataong ito, sina Raven na ang inilampaso. Kaya hindi na natin sila matagpuan. Sige, umanda lang kayo dyan. Magpapadala ako ng maraming tauhan para magbantay sa inyo. Okay, Boss Gordon. Sagot naman ni Jerome. Pagkababa ng tawag ay agad nang bumaba sa ground floor ng bahay si Gordon, kung saan nakatambay ang mga tauhan niya. Kyle, may balita ka na ba kina Raven at Irma? Naku, boss, wala. Pero alam ko kaninang tanghali pa sila umalis para magbantay sa simbahan. Hinihintay nga namin na makabalik para kami naman ang papalit sa kanila sa pagbabantay roon. Pero wala pa eh. Huwag na kayong umasa na babalik sila. Mukhang natimbog na sila ng mga agent ng Marine Corps. Kaya magdala ka ng maraming tauhan natin sa simbahan. Ngayon din, kailangan hindi masira ang cover natin doon. Kapag nawala si Amado roon, ay wala na tayong tauhan na mag-handle ng recruitment. Ariglado, boss. Wika pa ng lalaking si Kyle at itinuro ang mga kasamahang aswang na isasama niya sa pagpunta sa simbahan. Naisip ni Gordon na tawagan ng muli si Olga dahil ayaw pa naman ni Darius na may mga kaganapan na hindi agad ipinapaalam sa kanya. Hello, Gordon, bakit? Sagot pa ni Olga. Olga, pakisabi kay boss, yung mga bantay ko sa simbahan ay mukhang naitumba na ng mga agent. Kaya nagpadala na ako ng bagong grupo na magbabantay roon. Huwag ka mo siyang mag-alala. Ako mismo ang personal na mag-aasikaso sa operasyon roon. Okay, Gordon. Makakarating ito sa kanya. Wika pa ng dalaga at pinatay na ang tawag. Samantala, sa bahagi naman nila Rafael. Pagka-uwi nila Rafael galing sa pakikipaglaban sa mga asbo na pinamumunuan ni Raven, ay naabutan nilang abala na sina Jenna at Richard sa paglalagay ng mga gamit nila sa sasakyan. Rafael, kumusta ang lakad nyo? Ayos na.
Napatay ko na ang asbo na nakalaban mo. Raven ba ang pangalan noon? Pati na yung kasama niyang babae. May dumating pa nga ng mga asbo, tinapos na rin namin. Sabi naman ni Micaela, kung makanatin ka naman, iyong Irma lang naman ang napatay ko. Ikaw lahat ang nagtumba ng karamihan. Hindi na iyon sinagot ni Rafael at hinugot mula sa likuran ang banal na krus. Eto Richard magsanay ka pa ng mabuti at gawing regular ang pagme-meditate para maiwasan ang madalas na pagsakit ng ulo mo. Sige na, umalis na kayo. Malamang wala pang alam ang mga namumuno na naitumba na namin si Raven. Kaya wala pang pakalat-kalat na tauhan nila sa daan. Mag-iingat kayo sa biyahe ha. Balitaan mo ako kapag nakarating na kayo ng Santa Barbara. Sige Rafael, salamat. Wika pa ni Richard at pumasok na sa loob ng bahay upang buhatin si Venus at maisakay sa sasakyan. Noong maisakay na ang walang malay na dilag ay agad na rin silang umalis. Sabi naman ni Micaela, ang lungkot naman ng bahay kapag tayong dalawa lang. Sumagot naman si Rafael, hayaan mo na, maya-maya lang ay darating na rin ang magninong. Kaya kung ako sa iyo, magsaing ka na ng kanin. Siguradong may dalang ulam ang dalawang iyon. At kung wala man, edi magdilata na lang muna tayo. Sige, tama ka. Magkakape na rin muna ako. Parang nasusuka pa rin ako sa amoy ng dugo ng mga aswang na iyon eh. Parang amoy malansa na may kasamang sariwang aspalto. Ang lagkit pa. Maglagay ka lang ng Vicks o Tiger Balm sa ilong mo para matabunan ang amoy ng dugo nila. Oo sige. Wika pa ni Micaela. Pumasok na rin muna sa loob si Rafael para maligo. Bandang 8:00 ay dumating ang magninong na Rigor at Magno sa bahay na tinutuluyan ni na Rafael at Micaela. Mabuti at nakarating na kayo. Kaalis lang ng 3 Marine Corps agent. Maluba kasi ang lagay ng isa sa kanila. Sabi naman ni Mang Magno, anong klaseng mga aswang ba ang makakaharap natin? Mga asbo. Kaso may kasama silang hybrid na asbo eh. Gawang laboratorio. Kaya kakaibang lakas at tibay ng katawan nila. Ah, ganun ba? E di tignan natin kung anong magagawa namin sa mga iyon. Wika pa ni Mang Magno. Sabi naman ni Rigor, Kuya Rafael, may sinaing na kayo? Nagugutom na ako eh. May baon naman kaming ulam. Hipon na nilagyan ng oyster sauce at maraming sili na green. Pero bumili pa rin kami ng 2 lechon na manok. Baka kasi hindi yun magkasya kung may iba pa kayong kasama rito. Ah, ganun ba? Tamang-tama, nakapagsaing na kami. Tara, magsikain na muna tayo. At mamaya bago maghating gabi, ay susugod na tayo sa simbahan. Kailangan bago magpalit ng araw, ay mapalayas na natin ang aswang na nagpapanggap na pari roon. Okay yan Kuya Rafael, excited na rin ako. Wika pa ni Rigor at ipinasok na ang dalang mga pagkain sa loob. Sa bahagi naman ng headquarters ng Black Triangle, dinampot ni Augustus Mori ang kanyang cellphone at tinawagan si Darius. Hello Darius, kumusta ang operasyon diyan sa San Agustin? Ayos naman boss, tuloy-tuloy lang. Ang tungkol sa paghahanap kay Babaylang Lino, nasaan na kayo banda? Hindi pa namin nahuhuli boss eh. Darius, napakatagal yun ang nariyan sa San Agustin. Wala pa rin kayo nagiging update tungkol sa Babaylan na iyon. Baka naman babagal-bagal ang mga tauhan mo. Puro lang yata pagpapasarap sa buhay ang ginagawa nyo riyan. Hindi naman boss. Wala lang talaga kaming ideya kung nasaan ang albularyong iyon. Sa dami ng kaguluhang ginawa namin rito, kahit minsan ay hindi pa rin namin siya namamataan. Mga pakialamerong tauhan ng Marine Corps lang ang nakakasagupa namin. Ganun na pala ang nangyayari, pero hindi mo pa rin naisip na maaaring wala nga riyan ang Babaylang Lino na iyon. Anong gagawin namin boss? Isa-isahin mo nang papuntahin riyan ang mga contacts natin na mga druid ng Indonesia. Tignan natin kung hindi pa ba lilitaw ang lino na iyan kapag naging dilubyo na ang sitwasyon sa San Agustin. Tapos lahat ng mga kalapit na bayan
ay padalhan mo ng tauhan natin na gagawa ng kaguluhan. Pagpapatayin lahat ng makikitang tao sa daan para mabalitaan talaga ng Lino na iyan at mapilitang lumabas kung saang lungga man siya nagtatago. Areglado, boss. Gagawin ko yan kaagad. Sagot pa ni Darius at pinatayan na siya ni Agustus ng telepono. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 254. Paparating na po ang mga malalakas na kalaban na tauhan ng Black Triangle at makakaharap na nila ang hinahanap nilang si Lino. Kaninong pangkat ang mauubos o mababawasan? Kaya abangan ang mga paparating na kaganapan sa kwento nating Aswang Killer. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.